الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa aklat na pinamagatang Kitab at-Tauhid na sinulat at inakda ng isang magiting imam, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. At tayo ay umabot na sa kabanata na pinamagatang Ad-Du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ad-du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah. Ang kabanata hinggil sa ad-du'a. Ang du'a na tinutukoy dito ay da'wah, ang pagpapalaganap, pagpapahayag. Ad-du'a bima'na da'watu ila shahadati an la ilaha illallah. Ibig sabihin, ang pagdada'wa sa mga tao, ang panawagan sa mga tao ila shahadati an la ilaha illallah. Ibig sabihin, ang panawagan, pagdada'wa patungo sa shahada, pagsaksi sa katagang la ilaha illallah, sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang iman, ang paniniwala dito, at ang paniniwala sa lahat ng mga bagay na daladala, bitbit ng mga naunang mga sugo, at syempre, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ang nilalaman ng ash-shahada, ito ang nilalaman ng shahada na ito. So binanggit na Mayakda rahimahullahu ta'ala ang kabanata na ito sa kanyang aklat. Pagkatapos ng banggitin yung mga naunang mga kabanata na ating napag-aralan, yung patungkol sa kahulugan ng tauhid, kainaman at kahigitan ng tauhid, yung obligado sa atin na dapat matakot ka sa shirk, sa kasalungat ng tauhid. Dito naman binanggit na Mayakda rahimahullahu ta'ala sa kabanata na ito, na hindi maaari para sa sino mang nalaman niya ang tauhid, nalaman niya ang katotohanan, nalaman niya ang la ilaha illallah, ay ipe-personal na lamang niya ito. No? O isasarili na lamang niya ito. Bagkos, obligado sa kanya na magda'wa tungo sa landas ng Allah, magda'wa tungo sa pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah, sa pamamagitan ng hikmah, karunungan, sa pamamagitan ng al-mau'idatil hasana, yung mabuti at mahusay na pagpapayo. Katulad ng kapamaraanan ng mga naunang mga sugo at mga tagasunod nila. So sa kabanata na ito, nagbigay ng tatlong mga adilla, tatlong mga katibayan ang Mayakda bilang pagpapatunay sa paksa ng kabanata na ito. Isang aya at dalawang hadith. Isang aya at dalawang hadith. Una, sinabi ng Mayakda rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. So ito yung unang dalil na binanggit na Mayakda rahimahullahu ta'ala para patunayan ang paksa ng kabanata na ito. So sabi niya, kul, sabi ng Allah, kul. Ang kinakausap dito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kinakausap dito sino? Ang khitab ay para kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo, ya Muhammad, hadihi sabili. Hadihi, ito yung aking da'wa.
Hadihi ad-da'watu sabili. Ito ang aking panawagan. Ito ang aking da'wa. Allati ad'u ilayha wat-tariqatu allati ana 'alayha. So ito yung kapamaraanan. Ito yung pamamaraan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa. Ad'u ila Allah, qul hadihi sabili. Ito ang aking kapamaraanan. Ano yung kapamaraanan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa? Ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Ako ay mananawagan, magdada'wa tungo sa tauhid, sa kaisahan ng Allah. Sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako mananawagan patungo sa mga bagay-bagay dito sa mga makamundong mga bagay. Hindi ako magdada'wa tungo sa posisyon o makakuha ng kayamanan o makakuha ng mga papuri or para sa aking tribo o para sa aking pangsyon o para sa aking mga kilusan o mga grupo. Hindi ganun ang da'wa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang da'wa niya, ad'u ila Allahi. Ako ay magdada'wa patungo sa Allah, patungo sa kaisahan ng Allah, patungo sa shahadat la ilaha illallah. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Ang pamamaraan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay magdada'wa patungo sa la ilaha illallah, sa tauhid, ala basiratin. Ibig sabihin, ala ilmin. May kaalaman sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman, sa pamamagitan ng mga dalil, ng mga katibayan. Ito man ay katibayang pang rasyonal o katibayang pang islamiko. So gagamitin ito sa da'wa. So pag sinabi nating da'wa, kinakailangan ng basira, kinakailangan ng ilm, kinakailangan ng kaalaman kapag ikaw ay magdada'wa, para malaman mo kung ano ang tama mula sa mali. Malalaman mo ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Dahil kapag ikaw ay magdada'wa ng walang kaalaman, paano malalaman ang tama sa mali? O paano ka makakapagda'wa kung hindi mo alam kung ano ang idada'wa mo? So kalokohan yun. Faqidu syai la yu'ti. Ang isang taong wala siya, ay hindi niya mabibigay ang bagay na yon. Halimbawa, kung wala kang pera, makakapagbigay ka ba ng pera? Hindi. Sabihin, kung ikaw ay walang kaalaman, anong ibibigay mo? Wala. Diba? Faqidu syai la yu'ti. Ang isang taong wala ay hindi makakapagbigay. So ito yung kapamaraanan ng Nabi Muhammad SAW, ad'u ila Allahi ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Siya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga sumunod sa kanya, sabihin ng mga sumunod sa kanya, ay yung mga naniwala, nanampalataya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinatutuhanan ng kanyang da'wa. Ana ad'u ila Allahi ala basiratin. Yung ibig sabihin niya, ako ay magdada'wa tungo sa tauhid ng Allah sa pamamagitan ng kaalaman, pagkakaroon ng karunungan, at pati yung mga sila na sumunod sa akin ay magdada'wa din, katulad kung paano ako nagda'wa. Kung ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagda'wa siya ng may kaalaman, dapat magda'wa rin tayo ng mayroong kaalaman. Naintindihan? So yung mga tagasunod ng mga propeta, sila yung ahlul basira, sila yung mga ad-da'iyah, sila yung mga du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Luwalhati sa Allah. Luwalhati, kadalisayan sa Allah mula sa lahat ng mga itinatambal sa Kanya. Ang Allah ay malinis, dalisay mula sa kapintasan at kakulangan. So itong aya na ito na binanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginamit na katibayan ng Mayaqda rahimahullah, inuutusan ng Allah ang kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam na ibalita sa mga tao sa atin kung paano yung kapamaraanan at sunna ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa. So ang da'wa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinisimulan niya ang shahadat la ilaha illallah,
sa pamamagitan ng kaalaman, ng katiyakan, ng mga dalil, mga burhan, mga katibayan, at lahat ng mga sumunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, magdada'wa rin sila kung paano nagda'wa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So dito sa aya na ito, makikita natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakita niya sa atin o binanggit niya sa atin kung ano ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa, at ganun din ang mga followers, mga tagasunod niya. Ito paano? Ang da'wa patungo sa la ilaha illallah na may kaalaman. May sa pamamagitan ng kaalaman. Anong kaalaman yon? Kaalaman sa kung ano yung dinada'wa mo. So dito, wajib sa atin na magda'wa patungo sa la ilaha illallah, na kung saan ito yung paksa ng kabanata na ito. So dito ating makikita at matatagpuan ng mga pakinabang. Unang-una sa lahat, ang da'wa patungo sa syahada la ilaha illallah, ito yung kapamaraanan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga tagasunod. Kaya kung gusto mong mapabilang sa mga followers na tunay, tagasunod na tunay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang da'wa mo ay da'wa sa pamamagitan sa pamamagitan ng kaalaman patungo sa la ilaha illallah. At kabilang din sa pakinabang ng aya na ito, wajib sa isang da'iyah na magkaroon ng kaalaman sa mga bagay na kanyang dinada'wa sa mga tao. Dapat may kaalaman ka rin sa kung ano yung mga ipinagbabawal mo sa mga tao. Hindi pwedeng ganon. Dapat alam mo ang mga ipinagbawal at alam mo ang mga ipinag-utos para hindi ka magkamali. At dito rin, sa aya na ito, ay pinapaalala sa atin na nararapat na magkaroon tayo ng ikhlas sa pagdada'wa. Hindi dapat mangyari sa isang da'iya na ang kanyang intensyon, ang kanyang layunin sa da'wa niya, ay para makakuha ng kayamanan, makakuha ng pamumuno, makakuha ng papuri, makakuha ng recognition sa mga tao. O kaya naman da'wa patungo sa mga posisyon, da'wa sa mga pangsyon o mga grupo o madhab. So hindi dapat ganun ang maksud, hindi dapat ganun ang layunin ng isang da'iya sa kanyang da'wa. Ano ang dapat niyang maging layunin? Walang iba kundi ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa mga aral ng aya na ito, ang da'wa o ang basira, ang pagkakaroon ng basira ay farida. Sabihin, fardo. Ang kaalaman, fardo sa atin. Dahil ang mga kasamahan o yung mga sumunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam o yung pagsunod mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib. At hindi magiging tunay ang pagsunod mo sa kanya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng basira. Sabihin ng basira, ito yung insight. Makikita mo kung ano yung tama sa mali. Sabihin, pagkakaroon mo ng kaalaman at katiyakan. Hindihan? At dito rin sa aya na ito, binanggit, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sabihin, ako ay hindi kabilang sa mga musyrikin. Sabi ng Propeta Muhammad SAW na pinasabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, wajib na lumayo ang isang Muslim sa musyrikin. Hindi lang yung hindi sapat na paniwalaan mo na siya ay musyrik lamang. Bagus kinakailangan mo kasama ng paniniwala na ang taong yan ay musyrik, kailangan mo rin siyang layuan. Intindihan? So dito makita natin yung kapangitan ng shirk. Dahil ito ay isang paninira sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung unang dalil na binanggit ng Mayakda rahimahullah. Pangalawa, na binanggit ng Mayakda, قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله
فإنهم أتاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أتاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. So ito yung pangalawang katibayan na binanggit na mayakda sa salaysay na hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinadala niya si Muad. Nung pinadala niya si Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, si Muad, no? Napakilala ko na siya si Muad bin Jabal, bilang ito sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So siya ang pinili ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipadala maging missionary saan? Sa lugar na tinatawag na Al-Yaman. So sa panahon natin, ito yung Yemen ngayon. Ito yung Southern Arabian Peninsula part, no? So may southern part ng Arabian Peninsula. So pinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang da'iyah, magdada'wah patungo sa landas ng Allah upang maging wali, upang maging governor doon, at maging judge na rin, maging qadi. So ito ay nangyari nung year 10 ng Hijrah. Year 10 ng Hijrah. Sabi sa kanya, ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bilang paghahanda, no? Ganito ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagpapadala ng kanyang mga missionary, mga magdada'wa sa mga iba't ibang mga lugar, nagbibigay ng mga tawjihat, nagbibigay ng tagubilin, mga instruction ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muad bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. O Muad, ikaw ay darating, madadatnan mo sa lugar na iyon, sa Yemen, ang isang kaum, sabihin ay mga tumpok na mga tao, isang pamayanan mula sa ahlul kitab. Ang ahlul kitab sila ang mga Yahud at mga Nasara. So sa Yemen nung panahon na yon, sila yung pinakamaraming populasyon ng Yemen. So meron ding mga Arab, may mga Arab sila, mga Arab. Pero yung mga Arab na yon ay yung mga Yemeni Arab na yun ay mga Christian at mga Jewish. So meron din mga mushrik na mga Arab panahon na yon, pero mas marami ang ahlu al-kitab sa panahon na yon sa Yemen. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ka sa lugar na yon na matatagpuan mo ang mga ahlu al-kitab. So dito parang pinaghahanda ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Muad, na darating ka sa mga taong mahilig makipagdebate. May kaalaman yan sila. So maghanda ka sa pakikipag-discussion sa kanila, or maghanda ka sa mga kasagutan o mga tugon laban sa kanilang mga syubuhat, halimbawa. So, kapag nag-start ka na, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nag-start niya si Muad sa da'wa niya, sabi, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُوحِدَ اللَّهُ. So, kapag magsisimula ka na sa da'wa mo, magsimula ka sa mahalaga sa mahalaga. Ano daw yun? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Ang unang-una mong idada'wa ay ang shahadatu an la ilaha illallah. Walang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah. At sa ibang riwaya ng hadith, ila ay yuwahidullah. Magda'wa ka patungo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sinimulan sa pinakamahalagang usapin ng da'wa. Ito yung pag-aayos ng aqidah. Islahu al-aqidah. Aayusin ang aqidah. Naintindihan? So dito, ang unang-una na dapat nating ipaksa sa ating mga da'wa, lalong-lalo na kapag ikaw ay bago sa lugar na yon, magda'wa ka muna sa pamamagitan ng paksa na tauhid. Al-aqidah, awalan, at tauhidu awalan. Tauhid muna. Ang aqidah muna.
ayusin natin muna yung mga akida. Ganito ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Sa mga naunang mga Muslim, bago pa sila mag-Muslim, ang unang-unang inayos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila ay ang kanilang paniniwala, ang akida. Di ba? So, hindi naman nag-utos agad-agad ang Nabi na magsagawa kayo ng sala. Hindi naman sinabi ng Nabi sa kanila na magbigay na kayo ng mga zakat. Hindi. Anong sinabi? Ayusin ninyo, u'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Magsumamba kayo sa Allah at walang Diyos maliban sa Kanya. So, ito yung da'wa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagdadawa patungo sa tauhid, sa syahada la ilaha illallah. Kapag siya ay nagbigay ng tagubilin sa isang sahabi na magda'wa, unahin mo muna ang tauhid. Unahin mo muna ang pag-ayos ng aqida. Bakit? Dahil ito ang pinaka-basic. Ito ang pinaka-pundasyon. Ito ang pinaka-ugat ng lahat ng mga gawain. فَإِنْهُمْ أَتَاؤُوكَ لِذَلِكَ Sabi, kondisyon. Kapag sila, o kung sila, sa iyo ay sumunod, doon sa sinabi mo, sa da'wa mo sa la ilaha illallah, nagsyahada sila, nagmuslim sila, tinanggap nila yung tauhid. Pagkatapos nilang tanggapin ang tauhid, fa'a'limhum anna Allah iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. Sabihin mo sa kanila na inobliga ng Allah sa kanila pagkatapos ng kanilang syahada na magsagawa sila ng 5 beses na pagdarasal sa bawat araw at gabi. Intindihan? So dito nagsimula na magsagawa ng sala. So ito yung pag-uutos na magsagawa o itaguyod ang sala dahil ito ang pinaka-matindi at pinaka-dakilang mga wajibat pagkatapos ng tauhid. فَإِنْهُمْ أَتَاؤُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kapag sila ay sumunod sa iyo doon sa pagkasagawa ng sala, ngayon, sabihin mo sa kanila na ang Allah ay inobliga sila ng sadaqah. Ang sadaqah na tinutukoy dito ay zakat. Okay? Ang tinutukoy na sadaqah dito ay zakah, al-wajiba. Ito yung zakat na wajib. Intindihan? So, inobliga ang zakat. Tu'khadu min agniyaim. Kanino kukunin? Kukunin sa mga mayayaman lang. So, hindi kasama dito ang mga mahihirap. So, kukunin lamang ang zakat mula sa mga mayayaman, faturaddu ala fuqaraihim. At ibibigay naman, kapag nakuha ng zakat mula sa mayayaman, ibibigay naman ito sa mga fuqara, sa mga mga mahihirap. Intindihan? فَإِنْهُمْ أَتَاؤُوكَ لِذَلِكَ. At kapag sila ay sumunod sa iyo sa pagbibigay ng zakat, itong gagawin mo, o Muad, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Mag-ingat ka sa mga mahalaga o mga mamahal, mga pinakamamahal na mga kayamanan nila. Huwag mong kukunin ang mga mahal na kayamanan nila. So, ibig sabihin sa zakat, hindi pwedeng kunin ang pinakamahal. Maliban na lang kung gustong talagang ibigay ng mayaman na tao na yon, na Muslim, yung pinakamahal. Hindi ka rin pwedeng magbigay ng pinakamura. Anong kukunin mo? Yung gitna lang. Katamtamang kayamanan, katamtamang halaga ng kayamanan. Ano yun sa zakatul fitr, halimbawa sa bigas. Ang ibibigay mo lang na zakatul fitr na bigas, halimbawa, yung normal lang. Hindi din? Pero huwag ka magbibigay ng bukbok. Ano yung bukbok? Alam mo, may mga bukbok na bigas, may mga kuto-kuto na, may surot na. Huwag mo ibibigay yun. Huwag ka rin magbibigay, hindi ka naman inuobliga na magbigay ng pinaka-mahal. Alam mo, ang zakatul fitr mo, basmati rice, mashallah. Okay, biryani rice, 500 per kilo. O 300 per kilo, mashallah. Wala namang problema kung yan ang ibibigay mo. Walang problema doon. Walang problema. Sa Saudi, ganon. Sa Saudi, kabsa rice ang ibinibigay. Basmati rice ang binibigay sa zakatul fitr. Isang sako. Isang sako. Mashallah. Ganun sila kayaman. At yung bigas natin na normal, para sa nila yung pinakamababang uri. Mashallah. NFA, walang NFA.
Taib. So, mag-ingat. Sabi ni Propeta Muhammad SAW kay Mu'adh, wattaqi da'watal madlum, at mag-ingat ka sa da'wa, so sa dua. Sa dua ng isang madlum, yung isang taong ginawan mo ng masama, yung isang taong ginawan mo ng hindi makatarungan. Mag-ingat ka sa da'wa yan, mag-ingat ka sa kanyang panalangin. Kapag nagda'wa yan, ano sabi? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Dahil kapag siya ay nagda'wa, ang kanyang dua ay walang pagitan at pagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga katanggap-tanggap. Walang nakaharang. Diretso ka agad sa Allah. Kaya mag-ingat, kapag nagdua ang isang taong hinamak mo, yung taong ginawa mo ng masama, kapag nagdua laban sa iyo, yari ka. Kaya mag-ingat ka. So dito binigay yung pag-iingat sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa da'watul madlum. Okay? So itong hadith na ito, na ipinahayag sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tumutukoy na ang unang-unang da'wa, ang unang-unang paksa sa da'wa, ano daw? Shahada la ilaha illallah. Yan ang unang-unang topic natin sa da'wa. Naintindihan? At nandito rin yung sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpapadala ng mga du'at, mga missionary sa iba't ibang mga lugar. Tayyib. So, ulitin natin. Ang shahadatu an la ilaha illallah, ito yung unang-unang wajib. Ito yung awwal wajib. Ito yung unang-unang wajib natin. At ito rin, yung unang-unang paksa na idada'wa natin sa mga tao. Problema, magda'wa. Ang unang da'wa niya, gusto mag-asawa ng 4. Yung da'wa nila, no? Subhanallah. Nauna pang magda'wa ng pag-aasawa. Bisa magda'wa patungo sa tauhid. So, ganyan, nakaganong kagad. Ibig na ganun. Shahada la ilaha illallah, ganun sa kanila. Subhanallah. Tayyib. Gigisingin ko lang kayo kasi baka natutulog na kayo. Tayyib. Nagigising talaga mga syabab kapag nabanggit ang pag-aasawa. Tayyib. Halas? Tayyib. Jazakumullah khair. Tayyib. So, kabilang sa mga aral ng hadith na ito, matutunghayan natin dito kung ano ang meaning ng shahada la ilaha illallah. Ano yung meaning niya? Ito yung tauhidullah bil ibada. Ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba. Wa tarkul ibadati ma siwa. At yung pag-iwan sa pagsamba na maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? Tayyib. Kabilang sa mga aral, hindi mo pwedeng hatulan ang isang tao ng pagiging Muslim, o hindi mo pwedeng hatulan ang isang kafir sa pagiging Muslim maliban kung binanggit niya ang shahadatain. Ibig sabihin, nasasabing Muslim lamang kapag binanggit ang ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. So dito sa pamamagitan ng dalawang ito, pagbanggit ng shahadatain, magiging Muslim siya. Naintindihan? Tayyib. Ang isang tao, pwede siyang maging marunong magbasa ng Quran. Tama? Maaaring may kaalaman siya. Tayyib. Subalit, pwede rin na mangyari kasabay ng pagiging marunong niya magbasa ng Quran at pagkakaroon niya ng katiting na kaalaman, ay hindi niya rin alam kung ano ang kahulugan ng la ilaha illallah. At marami sa mga tao yan. Wallahi al-azim. Kung alam ng karamihan sa mga tao kung ano ang nilalaman ng la ilaha illallah, wala kang makikitang gumagawa ng maksiyah. Wallahi. Wala kang makikita na gumagawa ng kabuktutan dyan. Dahil sa kamangmangan sa kahulugan kahulugan ng la ilaha illallah, ganito nangyayari. Hindi nila sinasabuhay ang nilalaman ng la ilaha illallah. Katulad ng Ahlul Kitab. Ang Ahlul Kitab, alam nila. Kahit ang mga musyrikun, alam nila. Alam nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha, siya ang nagbigay ng buhay. Alam nila yun. Hindi yan? Pero hindi nila sinabuhay. Kaya hindi pa rin sila natawag na mga Muslim. Taib.
At dito rin, no, nabanggit din sa mga aral ng hadith na ito, na nararapat sa isang tao, lalong-lalo na ang mga da'iya. Makinig, ang mga da'iya, yung mga aspiring mga da'iya, yung gusto maging da'iya. Kinakailangan na magkaroon ng kaalaman. Magkaroon ng kaalaman sa din, magkaroon ng kaalaman sa agama, sa Islam, upang sa ganon, ikaw ay maging ligtas mula sa mga syubuhat na nagbibigay ng syubuhat, mga pagdududa. Naintindihan? Sa pamamagitan, syempre, sa pamamagitan ng, ano daw? Talabul ilm. Talabul ilm na naman ang sagot sa lahat eh. Subhanallah, maraming mga tao, or may mga ilan sa mga tao dyan na gusto nilang magda'wah. Masya Allah, da'wah. Pero ayaw magtalabul ilm. Ayaw nilang mag-aral. Paano yun? Gusto nilang magda'wah, pero ayaw mag-aral. Di ba? Gusto mo palang maging da'i. Gusto mo maging ustad. Gusto mo maging, maging alim, ulama, halimbawa. Ayaw mo na mag-aral. Gusto mong tumapak sa mimbar. Gusto mong magkhutba. Hindi ka naman nag-aral. Mag-memorize ka lang ng mukaddima. Inalhamdulillah. Kapag pinababa mo na, ang dami ng mali sa ano. Ito, i-real talk ko talaga kayo. Kasi, nakakababa eh. Nakakababa. Parang, subhanallah, nag-aral tayo. Di ba sabihin, nag-aral tayo, ilang years tayo nag-aral? Ilang years tayo nag-aral? Almost kalahati ng pagiging binata ko ay nasa pag-aaral na. Pagiging binata ko nasa pag-aaral ng Islam. Tapos may makikita kang isang, kapon lang ginabayan. Gusto na agad mag-khutba? Gusto na agad maging mufti? Di ba? Ano yun? Kalukuhan yun, subhanallah. Di ba? Real talk yun. Umawak lang ng cellphone, nag-post, ewan kung saan pa kinuha yung post, baka ginugel lang o ChatGPT. Ano yung ba? Tapos pinos, naging alim na. Nilagyan yung pangalan doon sa baba. Sinulat ni Fulan bin Fulan. Masya Allah. Yung meron ng emoji na kamay. Di ba? Ginagaya yung mga mga totoong ulama. Di ba? Tapos makikita mo, nandun din, sa lahat ng mga usapin, nandun makita mo din. Singit din siya. Nandun din. Di ba? So, hindi to ilayalik. Hindi nababagay ito sa isang tunay na ginabayan. No? Hanggat maaari nga, hindi tayo hindi tayo magsalita. Magsasalita tayo kapag kinakailangan. Di ba? So, subhanallah. Ito yung kalagayan natin. Real talk yan. Kalagayan natin ngayon yan. Tayyib. Naam. So, banggitin natin yung panghuling hadith na binanggit ng Mayaqda rahimahullah dito sa kabanata na ito. Waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala walahuma an Sahl bin Sa'd radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la'utiyanna ar-rayata ghada rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nasu يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عيني فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. So dito sa hadith na itinaysay ni Sahal bin Sa'd, kabilang ito sa mga sahabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Sahal bin Sa'd bin Malik bin Khalid al-Ansari, al-Khazraji al-Sa'idi, al-Sahabi. Siya isang sahabi mula sa Madina. Kamilang sa tribo ng Khazraj.
At siya ay namatay noong year 88 ng Hijrah at sinasabi ang kanyang edad ay umabot ng 100 na. Itong hadith na ito na sinalaysay o inulat ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim sa kanilang dalawang sahih, sinabi ni Sahal, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya nung araw ng Khaybar. Ano yung Khaybar? Ang Khaybar isang lugar doon sa Madina, malapit sa Madina. At itong Khaybar na ito, kabilang ito sa mga lugar na kung saan hinulaan ng mga Yahud. Hinulaan nino? Ng mga Yahud. Kasi alam nila na may darating na propeta. May darating na propeta, hindi nga lang nila alam kung saan darating. Kaya nahati ang mga Yahud. Yung mga tribo, natitirang mga tribo ng mga Yahud na yon, may pumunta sa Khaybar at may pumunta sa Yathrib. Alam niyo yung Yathrib? Ito yung dating pangalan ng Al-Madina. So, may mga pumunta sa Khaybar na mga Yahud at may pumunta sa Yathrib kasi inihintay nila yung pagdating ng propeta. Pero hindi nila inakala na si Propeta Muhammad yung darating. Kaya galit na galit sila nung dumating. Ay, ang propeta galing dapat sa aming lahi, hindi galing sa ibang lahi. So, yung merong 3 major tribes ng Yahud sa Madina na naghintay, yung Banu Qurayza, Banu Nadir, at yung Banu Qaynuqa. So, 3 tribo ng Yahud, sa Madina. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng tinatawag na siege. Sinige nila or pinaikutan nila yung tinatawag na Khaybar. Kasi ang Khaybar kasi, ano siya? Hisn. Alam niyo Hisn? Fortress. Alam niyo yung mga parang kastilyo tapos may matataas na pader? So, basahin niyo ito yung Ghazwatu Khaybar. Basahin niyo yan. So, maraming mga mga mu'jizat dyan na nangyari. So, bago mangyari yung paghisar, yung tinatawag na siege sa Khaybar, sabi ng Propeta sallam, "La'tiyan ar-rayata ghada." Tiyak na ibibigay ko yung flag, yung bandera. Kasi alam niyo naman dati, 'di ba? Pag sa digmaan kailangan merong flag 'yan. Kahit naman ngayon, meron pa rin flag na winawagayway. So, yung flag na yan, mahalaga yan. Sabi ng Propeta sallam, tiyak na ibibigay ko tong flag na ito. At tandaan kapag ikaw ang may hawak ng flag, sabihin, mahalaga ka. Mahalagang tao ka. Ikaw ang hahabulin ng mga kalaban. Hindi yan? Pag bumagsak ka, mawawalan ng moral ang mga yung mga kasamahan mo. Di ba? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La'tiyan ar-rayata ghada." Ibibigay ko tong flag na ito sa isang lalaki. Anong katangian ng lalaki na yon? Yuhibbullaha wa rasulah. Minamahal niya ang Allah at ang Rasul, wa yuhibbuhu Allahu wa Rasul. At minamahal siya ng Allah at ng Rasul. Allahu Akbar. Minamahal niya ang Allah at Rasul at minamahal siya ng Allah at Rasul. At sa pamamagitan niya ay mananalo sila. Ibibigay ng Allah yung fatah, ibibigay sa kanila yung victory sa pamamagitan ng lalaking ito. So, nag-overnight yung mga tao. Sino kaya ito? Sino kaya itong lalaking ito? Sabi na, parang gusto nilang lahat. So, yung iba hindi nakatulog kasi iniisip nila, kanino kaya ibibigay itong flag na ito? Itong bandera na ito. At nung nag-umaga, walang maasbahu, gadaw ala Rasulillah. Nagsipagpuntahan yung mga tao doon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat sila, gusto nila na sa kanila may bibigay yung flag. Pero ano nangyari? Pinatawag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam o inhanap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sino? Si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. O kaya yung si Ali ay anak ng tiyo o tito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano pangalan ng tatay niya? Abu Talib. Asawa siya ng anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinong anak 'yon? Fatima. Pangilang khalifa siya? Pangapat na khalifa. Intindihan? So, itong magiting na sahabi na ito, kabilang din siya sa mga sabiqun al-awwalun. Asbaqus sabiqin. Kabilang ito sa mga naunang mga nauna. Nauna pa siya sa mga nauna. Intindihan? Nauna pa siya sa mga nauna. Siya ang unang-unang kabataang nag-Muslim. Teenager.
Kabataang Muslim. Siya ang unang-unang na Muslim mula sa mga kabataan, sa mga lalaki. Naintindihan? So, subalit, subhanallah, namatay siya nung year 40. In-assassinate siya, year 40 ng Hijrah, habang nagsasala. Siya na yung khalifa, syempre. Khalifa na siya nung panahon na yon, year 40 ng Hijrah. At habang nagsasala siya ng Salatul Fajr, ay merong sumaksak sa kanya sa likuran. Ang pangalan ay, ano pangalan? Fairuz, si ano yun? Si Lu'lu. Si Abu Lu'lu. Si ano yun? Si Omar ang pinatay niya. Ha? Si Ali radiyallahu ta'ala anhu, ang nag-assassinate sa kanya ay si Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji. Khawarij. Ang pumatay sa kanya, Khawarij. Ganun man ang style ng mga Khawarij. Pinapatay nila ang mga Muslim habang nagsasala. Ha? Ano babae? Allahu alam. Marami gusto pumatay kay Ali radiyallahu ta'ala. Lalo yung mga Kawkawiyon o mga Khawarij. So, ang mga Khawarij ang may sala sa assassination ni Ali radiyallahu ta'ala. Year 40 Ramadan. Ramadan 17 o Ramadan 18 ng 40th Hijrah. Subhanallah. So, dito sa hadith sabi, hinanap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sino? Si Ali radiyallahu ta'ala anhu, ayna Ali ibn Abi Talib. Sabi ng mga tao, yashtaki aynay. Masakit ang kanyang mata. Sabi sa hadith, nanuan siya ng buhangin, napuwing, at namaga, namumula ang kanyang mata. Hindi siya makita. At hindi niya mabulat ang kanyang mata. Okay? So, pinatawag si Ali, radiyallahu ta'ala anhu, inakay-akay na siya, at ginamot siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pabasaka fi aini. Nag-blow ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dun sa kanyang mata, at nagdua para sa kanya, at gumaling, na parang walang nangyari. Bara'a, kaan lam yakun bihi waja. Parang walang nangyaring sakit. Hanggang sa binigay sa kanya yung raya. Binigay sa kanya yung flag. Nagulat na yung mga tao, sa kanya pala. Di ba? Hanggang sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, unfud ala rislik. Ito yung binanggit sa kanya. Ito yung tagubilin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagbigay sa kanya ng flag, ito yung itong mission mo, Ali. Unfud ala rislik. Marahan ka na bumangon. Hanggang sa ikaw ay dumating dun sa field ng mga kalaban, hatta tanzila bisahatihim. At kapag umabot ka na doon, nakapasok ka na doon, maraming kwento doon kay Ali, doon sa maraming mga kwento, di ba kasi mga maudo na kasi yung iba, mga gawa-gawa na ng mga, alam niyo na mga Shia. Pero maraming mga mu'jizat na nangyari doon, no? Mga karamat na tinatawag. At sa sinasabi na meron daw, tinalon ni Ali, radiyallahu ta'ala, yung hasad, yung poste na, yung pader na matas, tinalon. Hanggang siya nakapal. Allah alam. So sabi, marahang kang bumangon, dahan-dahan, at kapag ikaw ay nakarating doon sa kanilang field ng kalaban, wag mo muna silang labanan. Ano gawin mo? Ud'uuhum ilal Islam. Da'awahan mo muna sila patungo sa Islam. Sabihin mo sa kanila yung la ilaha illallah, fa-akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fi. Ibanggitin mo sa kanila, ibalita mo sa kanila kung ano ang mga wajib na karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Wallahi, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Merong mang isa na magabayan sa pamamagitan mo. Magabayan ng Allah sa pamamagitan mo. Isang lalaki, halimbawa, khairun laka min humurin niyam. Ito ay mas mainam kaysa sa magkaroon ka ng humurun niyam. Sabihin mo, ito yung kamelyo na pula. Ako sa ito yung pinakamahalaga o pinakamahal na kayamanan ng mga Arabo noong unang panahon. Parang nagkaroon ka ng sports car, ika. Sabihin ng pagdadakwa at meron kang nagabayan na tao,
napapasok mo sa Islam, nagabay mo patungo sa Islam, the best yun, pinakamainam yun, kaysa sa pagkakaroon mo ng mga makamundong bagay o kayamanan. Naintindihan? So, ito ay encouragement sa atin. Naintindihan? Encouragement ito sa atin na magsagawa ng da'wah patungo sa Islam. Na kung saan ang Islam, ito ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban. Kanino? Sa Allah. Pagsuko sa Allah. At sa hadith din na ito, makikita natin yung kahigitan ng pagkasagawa ng da'wah, yung gantimpala ng da'wah. Lugi ka ba? May malulugi ba? Kung tutusin, di ba, pwede na tayo matulog ngayon, pwede na ako matulog. Pero nandito pa tayo. Nag-aaral pa tayo dito. Mula umaga, hapon, gabi. Di ba? Pwede tayo matulog, pwede tayo mag-chillax. Di ba? Pwede tayo mag-relax-relax na lang. Habang umiinom ng juice, kape. Di ba? Manood ng TV, mag-Netflix. Di ba? Pero hindi Di ba? Pwede naman tayong maging normal na Muslim na lamang, di ba? Pero hindi Di ba? So yung gantimpalang ninanais natin galing sa Allah. Yun ang gusto natin. Di ba? Yung gantimpala, yung kahigitan, kabutihan, kainaman, yung mga makakamit natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kumbaga nag-i-encourage sa atin. Di ba? Ano ba makukuha natin dito? Wala namang tuition fee. Di ba? Wala namang sadaka na makukuha. Meron ba? Wala naman Di ba? So, anong inangad natin? Wala tayong ibang inangad maliban sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito sa hadith na binasa natin na ito, makikita natin yung kahalagahan ng pagdada'wa patungo sa la ilaha illallah, at yung da'wa patungo sa pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung da'wa, yung pagiging wajib ng da'wa patungo sa Islam. Lalo na before ng labanan. Before ng labanan sa jihad, halimbawa. Bago ang digmaan kasama ng mga kuffar, kailangan mo munang sa kanila, magda'wa muna. I-present mo muna ang Islam. So, sino man ang hindi tumanggap, halimbawa, nung panahon na yun, syempre, ng da'wa, sige, kung ayaw nyong mag-Muslim, edi papatawan namin kayo ng jizya. Bibigyan namin kayo ng papatawan namin. Ayaw mo, sige, walang problema. Manatili kayo sa pagiging kuffar ninyo. Pero magbabayad kayo ng jizya. Magbigay kayo ng tax sa amin. Bigay kayo ng buwis bilang pangangalaga sa inyo. Kasi nisakop na namin kayo Kung di namin kayo pipilitin sa pagmumuslim, kalas, manatili kayo dyan. Kaya nga si Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala nung nasakop niya yung Palestine, pinilit niya ba yung mga mamuhay kayo dyan. Mamuhay kayo. Ganon din si Salahuddin al-Ayyubi. Mamuhay kayo. Christian, kafir, Christian, Yahud, kalas. Mamuhay kayo ng masagana dyan. Kaya pipilitin. Pero magbigay kayo ng jizya. Pero kung hindi, kayo ay naghimagsik, lumaban kayo, gusto nyong lumaban, edi kalas. Lalabanan din namin kayo. Yun ang So, tayo, kailanman hindi tayo magsisimula ng digmaan. Ang Islam, napaliwanag ko siya dati, diba? Sa Arba'un an-Nawawiyah. Ang Islam hindi magsisimula ng digmaan. Lagi tayong defensive mode. Wala tayong offensive. Hindi yan? So, anong dalil? Kasi pag dumating ang sundalo ng Muslim, ng Islam, Jeshul Islami, hindi sila makipag-demand kagad. Anong gagawin? Mag-Muslim muna, mag-Muslim. Kaya nga yung mga barbarians nag-Muslim. Mga barbarians, nag-Muslim sila. Mga Balkan, mga taga-Central Africa, Central Asia, yung mga tantan na bansa, yung mga, ano ba yung tawag doon? Mga Vikings, nag-Muslim yung mga yan. Nakapasok sa Europe, di ba? Iba doon nag-Muslim. Nag-Muslim, nagbalik Islam. Yung mga Chinese na dito banda sa si Tariq bin Ziyad, di ba? Yung general na o commander na pinadala nung panahon na yon. Muslim sila. Yung iba naman na nanatili sa kanilang reliyon pero nagbigay ng jizya. Pero kalaunan nag-Muslim din. Yung mga tao lang hindi lang matanggap ang kanilang pagkatalo, pero nag-Muslim pa rin.
Hanggang iba naman, hindi talaga nagpasakop, edi kalas. Hindi kayo nagpasakop, sumugod kayo, hindi depensa kami. Naintindihan? So, ganun ang pamamaraan o kapamaraan o sistema ng Islam nung panahon na yon, no? So, ang da'wa, tandaan natin, bitadarruj, step by step yan. Ha? So, i-request natin sa mga kafir, muna, na pumasok sila sa Islam, bagitin nilang la ilaha illallah, shahada la ilaha illallah. Ha? Pag Muslim sila, pag pumasok, saka natin tuturuan ng mga faraid ng Islam. Sala, zakat, saum, hajj. Ha? Problema, may mga, ito, may mali din sa mga nagdada'wa, ha? Wallahi al-azim. Ito, bibigay ko sa inyo. Kamalian ng mga da'iya sa panahon natin ngayon. Hindi naman lahat. Ang ilang-ilan. Kapag may nagsyahada, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, nagsyahada. Problema, sa first day ng balik Islam na yon, yung Islam na itinuro ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years, gusto nilang ituro doon sa isang balik Islam sa isang araw lang. Pwede ba yun? Oh, magtajud ka. Ha? Ngayon, mag-fasting ka na, ha? Well, pag babaeng Muslim, babaeng nagbalik Islam, magsyada ka na, mag-ano ka na, mag-hijab, mag-abaya ka na lahat-lahat. Pinapagalitan pa. Hindi ganun, hindi ganun. Yassiru wala tu'assiru. Padaliin nyo sa mga tao at huwag kayo masyadong maging harsh. Ano na yung katuruan ng 23 years, gusto mong ituro, i-obliga sa isang balik Islam sa isang araw lang? Turo mo na lahat yung sunnah. Ito sasabihin mo, ha? Banggit, di matanggap ang sala pag di mo sinabi yan. Ha? Di ba? Anong question? Ha? Ito pala ang Islam? Ang hirap? Ang daming isa sa ulo? Ang daming memorize? Di ba? Di ganun. Step by step. Di ba? Huwag mong biglain. Hindi pwedeng ganun. Yan ang problema. Yan ang problema. Subhanallah. Hindi yan? Kailangan ito mabago. Kailangan ito mabago ang sistema na ito, no? Tandaan natin, rahma, ang Islam, ang Nabi Muhammad SAW, ang Islam, ang din na to, rahmatun lil alamin. Habag. Di ba? Habag ito. Awa. So, ba't mong papahirapan ng mga tao? Di ba? Tape. Ulitin natin na ang da'wa ay merong kahigitan nito sa Islam. Okay? Yung isang da'iya ay makakakuha siya ng gantimpala. Yung mad'u na dinadawaan mo, makakakuha rin ng kabutihan kasi magmumuslim siya. Di ba? So, win-win situation lahat. Win-win. Nagkagantimpala ako, nagkaroon ka ng kabutihan. Di ba? So, kalas. Sinong nalugi? Walang nalugi. Lahat panalo. Naintindihan? Okay, dito rin sa hadith yung dalil, palatandaan ng pagiging propeta ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay nabanggit niya agad yung, nabanggit niya in advance, yung mananalo sa digmaan, no? Bago pa mangyari yung digmaan, at yung pagpapagaling niya kay, kay Ali radiyallahu ta'ala siyempre sa bid nila pa rin, biid nila, sa kapahintulutan ng Allah. At last, sa gabing ito, hindi sapat na tawagin ka lang Muslim. Hindi sapat. Huwag lang yung Muslim ka lang sa pangalan. Hindi sapat yun. Pangalan mo Muslim, Abdullah, Muhammad, Abdul Karim, o ano man pangalan mo. Jonathan. Yung mga gano'n, pangalan Jonathan. Diba? Pero Muslim. Hindi sapat, no, na ikaw ay magsusuot ka lang ng kasuotang Islam. Pero hindi mo alam ang mga wajibat mo, hindi mo alam mga obligasyon mo. Hindi mo alam kung ano mga hak, mga hukuk ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan alam mo dapat ito. Alam mo ang mga obligasyon mo bilang isang Muslim na. So, alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Allahu A'lam. So, inshallah bukas, pagpatuloy natin ito sa panibagong kabanata, Tafsirut Tauhid wa Shahadat an la ilaha illallah. No? Ang tafsir ng Tauhid at Shahada la ilaha illallah. So, papaliwalag natin to
inshallah, bukas. So, sino may mga katanungan? Pwede magtanong? Mga karagdagang paglilinaw? Walang problema na. Sino may tanong? Na. Alas? Wala na? Para ma-distribute na natin yung soft drinks. Kasi hindi na malamig. Kaya kunin mo na. May ice cube ba? Ayan pala, meron pa. Sige. Yallah. Type ko. Kalas, barakallahu fikum. Na. Wala nang maingay, ha? Yung ano daw po, yung kita daw sa vlogger na pagpapakalat ng Islam. Ha? Halal daw po ba o haram? Kita ng Pag-vlogger, pagpapakalat ng Islam, halal po ba o haram? vlog. Oo. Wala naman problema dyan. Basta't hindi siya nanggaling sa mga syubuhat. Na, walang problema na kumita ka dyan. Na. So, dapat ang niyat mo pa rin para sa Allah. Khairat mo na yan. Kung kumikita ka sa vlogging mo, or kumbaga ang intensyon mo sa da'wa mo ay vlogging, may problema yon. Pero kung ikaw ay parang nagdadawa ka talaga, and then may bonus ka lang na earnings, edi, kalas, alhamdulillah. Tulad dito, meron tayong mga stars dito. Yung star dito, pinapakain ko naman sa inyo. Kayo naman nakinabang. No, di ba? Alhamdulillah. So, basta ay wag lang ang maging intention mo sa da'wa mo ay kumita ng pera. Tandaan, wag mong gagamitin ng da'wa sa business. Na, may mga ganyan na. Ang da'wa nila business. Imbis na yung mag-business sila para sa da'wa, ang problema yung da'wa ay ginawang business. Huwag problema yun. Huwag niyong gagawin. Hindi yan? Allahu alam. Na, tanong ka na naman? Malinawan mo, wala ng mga audience, ha? Right. Hindi po ba maghihila lamang business ko kapag ba yung matiklaan pala na Mas mainam huwag magbenta ng ganun. Mas mainam huwag magbebenta ng ganun para hindi ka makatulong sa paglagana. Kasi di mo sigurado kung sasusutin ng mga babae yun eh. Hindi mo sure. Kaya mas mainam na umiwas na lang sa ganun. Baya na lang mga abaya, hijab. Pwede naman yun eh. Kasi magbenta ka ng pek-pek short. Mga ng crop top. Na, problema yun. Na. ano kung masabi mo sa mga taong nagsabi na nagsabi na wallahi paggamit ng wallahi naging jowa sa wallahi orang bata na mga ganyan ng bagay. Puro wallahi. Lagi nagsabi ng wallahi. Tapos Sa mga walang kwentang bagay. Na. Mas mainam huwag gawin ito, no? Kaya kasi pangalan ng Allah yan. Pangalan ng Allah, dapat hindi natin pinaglalaruan. Ha? So, yung laging panunumpa ay kabilang yan sa mga palatandaan ng mga hindi mabubuting mga tao. Pala tuti kulla halafin ma'in. Huwag mo susundin ang palaging mga sumusumpa. Na. So, hindi mainam. Maliban na lang, kasi gagamitin natin yung panunumpa na yan kapag kamahalaga ang sasabihin mo. Kasi papatunayan mo or sisiguraduhin mo yung panalita mo na yun, yung speech mo sa pamamagitan ng pangalan ng Allah. So, mas mainam na wag mo siyang, wag mo gagamitin sa mga hindi kaaya-ayang mga salita o mga hindi kaaya-ayang mga kalagayan. Na, Allahu a'lam. Tayyib, khalas? Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullah khair, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.